So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po kasi 40 years old na po ako. So, madami na pong eleksyon ang dumaan sa aking buhay. Sa dinami-dami na nga po ng eleksyon na nasaksihan po natin, ito na po siguro yung pinaka-weird, pinaka-illogical, pinaka-bobo at pinaka-tangang protesta ang nakita po natin sa kasaysayan po ng eleksyon sa isang kandidatong talunan. So si Kibuloy po, gusto po ng-recount. Manual recount pa ang gusto. Tarantado talaga to, no? So sabi dito sa News 5, no? Ipananawagan ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy ang pagsasagawa ng manual recount ng senatorial votes sa Bilang Pilipino 2025. Pag-usapan natin kung bakit bullshit to, no? So, ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Starlito Toron, dahil ito sa ilang report ng umano'y irregularidad sa eleksyon. Ito ilang eleksyon ba? Anong eleksyon? Yung walang chismis ng irregularidad. Kada eleksyon na lang po, naririnig na po natin yan. Walang bago dyan. Sabi pa dito, gayon pa man, nagpapasalamat ang kampo ni Kibuloy sa milyon-milyong bumoto sa kanya. Okay? Sa latest partial unofficial count ng senatorial race, pang-31. Okay? Pwesto si Kibuloy. Alam nyo kung anong bullshit dito mga kababayan? Kasi kung gusto mo ng recount, una, kailangan mo ng complaint. Kailangan mo ng protesta. At dapat malakas po yung ebidensya mo. Parang nangyari kay PBBM, di ba? Nag-request ng recount, so kasangkatutak po na na proseso po yun. Hindi po ito katulad ng gusto ni Kibuloy na mag-recount kayo dahil sinabi ko, dahil anak ako ng Diyos. Kung hindi, mamulestyahin ko yung mga anak ninyo. Hindi, joke lang. So ngayon mga kababayan, ito yung point natin. Okay. Alam nyo kasi mga kababayan, ano bang gustong patunayan ni Kibuloy dito? Sige, sabihin na nga nating recount. Ang tanong, mananalo ka ba? Pang-ilan ka ba? Pang number 31 ka nga dito, 5,500,000 yung boto mo. O katabi mo yung si Teddy Casino. So, mas mataas pa yung boto ni Doc Mata pala sa'yo, no? So ngayon mga kababayan, sige, sabihin na nga po natin ng magre-recount tayo. Gagastos ang gobyerno dito. Actually, dapat ikaw pala gumastos. Kasi ikaw may gusto ng recount, di ba? So ngayon, ang tanong dito, pang number 31 ka, so ano bang inaasahan mo dito? Papasok ka sa Magic 12? Hindi ko na alam, no? Kasi meron pong boundaries yung on denial sa pagiging tanga at delusional. Di ba? So alin ka doon? So ngayon 5 million votes ang nakuha mo. Mataas pa nga si Doc Willie Ong sa'yo, kahit si Doc Willie Ong matras na. Sa tingin mo ba sa 5 million votes mo, papasok ka sa number 12? No? Na si Amy Marcos ngayon ay meron 13 million votes. So, ibig sabihin, 13 million votes ang nawawala sa'yo? Ayun bang inaasahan mo dito? 8 pala, sorry, mahina ako sa math. 8 million votes yung nawawala sa'yo? Di kasi, ang bobo, men. Sige, pwede naman mag-recount dyan ka sa kulungan. Pwede yun. Para may magawa ka namang, di ba? Para may magawa kang katangahan ulit, di ba? So sabi dito ni Toron, no? Sabi dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Pastor Apollo Kibuloy, we sincerely thank the million of Filipino who supported his senatorial bid. Your trust and belief in his message of truth, justice, and accountability have been truly moving. Indeed, no justice can stop the people awakened and united in faith of conviction. Ano yun? No? Sabi niya pa dito, pero ang ating laban ay hindi natatapos sa eleksyon. So may laban pa pala sila, no? With numerous reports of overwhelming anomalies, inconsistencies in ballot readings, and other electoral irregularities, Pastor calls for a manual recount of the senatorial votes. This is not a rejection. This is not the rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. Actually, mga kababayan, ito, naniniwala pa ba kayo may dayaan? Kasi ako mga ka-streetwise, to aminin ko sa inyo,
Ako, sinabi ko nga sa huli kong content na ako, underwhelmed po ako sa resulta. Pero tinanggap ko na, hindi na po ako ng intriga. Di ba? Nakita niyo yung mga ibang mga vlogger, pro BBM man yan o pro Duterte, may mga ilang mga vlogger po na nang-iintriga pa rin na porket dinaya ng China, porket dinaya ng kung sino man, porket may problema sa hashcode. Mga kababayan, sana kung magbabagit po tayo na may dayaan, sana meron tayong konkretong ebidensya. Pag meron na, maniniwala po ako. Pero sa ngayon po talaga, I think, apparently, tahimik naman yung election natin. Well, may mga namatay, di ba? May mga patay na hindi naman nawawala yan. Pero apparently, okay naman yung election natin. Di ba? So, kaya hindi ko na inintriga kahit hindi ko po gusto yung mga ibang nanalo. Nag-move on na lang po tayo. Congratulate pa nga natin sila kahit ayaw natin sa kanila. Di ba? Si Bongo. O, congratulations. Di ba? Bongo. Si Bato de la Rosa. Si Camille Villar. Si Amy Marcos. Si Marcoleta. O, move on. Ang importante dito mga kababayan, no, para sa bubuti po ng Pilipinas, kasi dito si Kibuloy, mang intriga pa, pakiramdam niya siguro mananalo pa siya. Di ba? And by the way, mga kababayan, ako po, kaya ako nga sinabi na mag-move on na lang po tayo sa election, tapos na yung election, wala naman tayong nakitang or reklamo na matindi po talagang dayaan. Kasi kung may dayaan talaga mga kababayan, sana nilaglag na po yung, yung lahat po ng PDP laban na yan. Sana walang pumasok dyan. O, kung may dayaan, ngayon, paano nyo sasabihin may dayaan? Lalo ka naglensyong, buha ka ng ila ka. Nanalo na nga si Bongo, nanalo na nga si Bato. Anong dayaan pang gusto nyo? Ano bang inaasahan ninyo? Sila Vic Rodriguez manalo? Sila Jimmy Bondoc manalo? Sila Ipe manalo? Ayun ba gusto ninyo? Mga tanga talaga itong mga to no? Oh, and by the way, mga kababayan, malabo namang manalo yung mga yon. Oh, so, ngayon mga ka-streetwise, ang gusto kong malaman dito, so ngayon, confirm na fake news po talaga itong Archlight. Ito yung pinagmamalaki lagi ng mga bobong mga DDS na survey. No? Sabi nila sa Archlight, top 1 Bongo, top 2 Bato, top 3 si Kibuloy. Paano naging top 3, top 31 nga? Naloko nyo sarili ninyo Oh. So ngayon mga ka-streetwise, kaya ko nga rin po sinabi na okay na, tapos ng election, maging Pilipino ulit tayo, di ba? Kasi po, meron po tayong bagong kakaharaping laban. Ito nga po yung impeachment ni Sara. So, iba po ito. Kumbaga kung nung election MA nagbangayan tayo, nag-asaran tayo, sa impeachment trial po ni Sara, mas lalo po tayong mag-iingay dito kasi babantayan po natin bawat ebidensyang ilalabas po ng prosecutor or prosecution. Well, para kasi sa akin, alam na po natin na mukhang malabo na po talaga mapa-impeach si Sara. Para sa akin, may own opinion ewan ko lang kung mayroong himala na magbago ang desisyon po ng mga senador po na to. Tandaan nyo Robin Padilla, Bongo, kasi kailangan lang siya Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, tapos meron pa tayong dalawang Villar, Amy Marcos, dalawang Cayetano. So, siyam na. So, para sa akin mga kababayan, kung hindi man may impeach si Sara, ang importante dito, maging maayos po yung presentasyon po ng prosecution team para po mailabas po lahat po ng bulok ni Sara Duterte. Okay na sa akin yun. Para sa akin. Di ba? Ipakita lahat ng mga kalokohan ni Sara, gamit po yung mga COA report. Okay na yun. Importante mapahiya si Sara sa impeachment trial. Kasi malabo na po natin, depende lang kung may himala, di ba? So yun nga mga kababayan. And actually, bukod nga speaking of Sara Duterte, ito nga po yung magiging bagong yugto ng ating pakikibaka dito po sa social media. And then mga ka-streetways, dapat din po, tandaan din po natin, na meron pong meron disbarment case si Sara. Tandaan po natin, at kailangan itong buhayin ulit. Actually, nung last year, may nag-file na ng disbarment kay Sara. Nakalimutan na nga natin to So ano na nangyari dito? Supreme Court kumahawak nito, di ba? So Supreme Court received disbarment complaint versus Sara Duterte over remarks on remains of Marcos Sr. Pero alam niyo kung anong bullshit kasi dito? Ang bullshit kasi dito sa complaint na to, anonymous complaint. So parang para sa akin, parang nakakawala naman ng credibility na yung nag-complain ng impeachment ni Sara, anonymous. So sabi nga dito, ng Supreme Court
said on Tuesday that it has received an anonymous complaint seeking the disbarment of VP Sara Duterte following her remarks on the exhumation of the remains of the late former President Ferdinand Marcos Sr. Oh. Pero mga streetways, ang kailangan maungkat po ulit dito na matagal na po nangyari na nakalimutan na nga po natin dahil nga po binaon na to sa limot nung si Digong nga po yung presidente, yung disbarment case po ni Sara noong 2013. So sheriff, no, mga sheriff, to pangalawang disbarment case na to, no, walang nangyari kasi nga po si Digong ang presidente ng Pilipinas eventually. So ganyan po talaga, no, yung justice system po ng Pilipinas is hindi po talaga umusad ng maayos nung panahon nga po ni Digong. So ito yung sabi dito, no, a group of sheriff has filed a second disbarment complaint kasi nga yung una hindi nga pinansin against Davao City Mayor Sara Duterte for attacking a court sheriff during the demolition row on July 1, di ba? National officers of the sheriff, o to, may mga pangalan, may mga mukha at may mga tao na nag-complaint talaga at grupo pa sila. So, national officers of the Sheriff Confederation of the Philippines on Monday filed the case of the Office of the Bar Confidant at the Supreme Court nga talaga, no, citing alleged violation of several canons and the rules of the Code of Professional Responsibility. Isipin nyo mga streetways, no, yung mga squatter po dyan sa Davao City na sinasabi ng mga leaders na walang squatter, no, may mga squatter po dyan, no, na pinaalis nga po ng sheriff. Tandaan nyo mga kababayan, hindi po paalisin ng sheriff po yung mga squatter po na yan kung wala po itong court order. So bilang isang abogada daw, si Sara Duterte, napaka-illogical, napakatanga naman, nasasapakin mo yung sheriff, di ba? Na ito ay utos ng korte. Doon pa lang bobo na eh. O bobo na doon pa lang eh. Parang hindi abogado eh. Di ba? Oh. Well, dadaanan lang po natin yan, no? Pero sa inyo mga streetways, no, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa sa request nga po ni Kibuloy na manual counting. Isipin nyo, tanga talaga to, no? Putang na, manual counting. 54 million po yung yung bumotong Pilipino, ima-manual counting mo yan? Ano yan, libre? Tapos, wala ka namang konkretong ebidensya na nagkaroon ng dayan, kundi chismis po na nangyayari naman po tuwing eleksyon. Engot talaga to eh, no? Oh. Well, di ba? Di mo lang matanggap na talo ka. Ganun lang yun, kunwari ka pa. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Pumasabi nyo nga po dito sa request nga po ni Kibs, no? Agree ba kayo dito? Wala nga, baka DDS pa rin kayo, ah. So yun mga ka-streetwise, no? So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.